So yo, what's up mga boss? Magandang araw po sa lahat ng nakakapanood po ng video na to. At especially po kay admin, shoutout kay admin at pinayagan niya tayo na i-post itong ating video. At sa lahat po ng member ng ating group, shoutout po sa inyong lahat. Siyempre sa mga construction worker po na kagaya ko, shoutout po sa inyo lahat at mabuhay po tayo mga boss. So sa video po na to mga boss, bali tatalakayin po natin o i-share ko po sa inyo yung pong aking kaalaman. Konting kaalaman po about sa kung paano mag-layout, kung paano po nakukuha yung tamang sukat ng stairs at kung ano po yung mga dapat po nating malaman, yung po mga basic lang po mga boss. So bali lilinawin ko po mga boss, ako po ay hindi isang veterano, hindi po ako isang professional, hindi po ako magaling. Ako po ay may konting nalalaman lang po about po sa paggagawa po ng stairs na akin pong based po sa aking experience at i-share po sa inyo mga boss. So ako po pala ay meron po ako munting YouTube channel. Kung gusto niyo po bisitahin po yung channel ko po, punta po kayo sa YouTube, search niyo lang po yung July Ems. Ayan, nagtuturo po ako ng kung ano pong tutorial about sa paggagawa po sa bahay. So ito mga boss, umpisahan na po natin. Yan mga boss, bali tayo mag-umpisa. Bago po tayo mag-umpisa, pakita po muna natin yung ating drawing dyan. Yan, meron po tayong drawing. So medyo hindi po maganda masyado yung aking pagkakadrawing. Dyan po sa drawing po natin mga boss, tatalakayin po muna natin kung ano po ba yung mga main parts po ng ating stair. So bago po tayo mag-umpisa po ng ating pagtuturo, turo po muna natin kung ano po yung mga parts po ng ating stair. So bali hindi po kompleto mga boss itong parts pong ito. Wala pa po yung ating gabay dyan, wala po yung handrail. So ito po yung mga pinaka main o major na step po, parts po ng ating stair. So syempre nandyan po ang unang-una po nating parts. Ito po yung ating riser. So yung riser po mga boss, yan po yung height ng atin pong hagdanan. Ito pong nakatayo. Yan, siya po yung riser. Ngayon naman po, itong tinutungtungan po natin, ito, yan, yung nakikita nyo, siya po yung thread. So yan po, yung riser po at saka thread, yan po mga boss, yung bumubuo po ng ating steps. So nandyan din boss ang ating landing. Yan, meron tayong landing. At ito nakikita nyo boss sa ilalim ng ating hagdanan, yung pinakabuhos na yan, yan po ay yung ating string. Yan. Tapos yung pong total po nung haba po nung ating thread, yan po yung tinatawag po na going, hindi ko na po nilista. So yan, meron din po tayo dito slab at saka po yung ating biga, para hindi po tayo mahirapang mag-explain. So ito mga boss, na nagiging problema po nung ating mga baguhan po manggagawa, ano po, yung ating mga beginners. Bago po pala ako mag-umpisa ng lecture po natin, kung ako man po mga boss may masasabing mali, i-correct nyo na lang po ako. Comment na lang po kayo sa baba kung meron po akong mali na nabanggit. So yan, umpisa na natin mga boss. So paano ba natin nakukuha yung ating step? Mga boss, ang ating hagdanan, ang pinakaunang nile-layout natin o pinakang kauna-unahan nating dapat makuha ay yung ating layout ng riser. Ito yung ating riser. Yan po yung unang dapat makuha po natin. So paano po ba nakukuha po yung riser? So ganito mga boss. Ito po top ng slab. Yan, top flooring po ng slab. Tapos kunin po natin tong top floor line. Ito po yung sa ground floor po natin, ground floor. Ngayon po mga boss, ganito. Ilagay po natin sa standard yung pong height ng ating bahay. So, ang standard po mga boss, nung height po ng bahay natin is 3 meters. Yan, lagay po natin sa 3 meters. Pero ito mga boss, yung standard ng bahay natin na 3 meters, medyo naging questionable para sa akin yan. At kung bakit, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya kung bakit po medyo questionable po yung standard na height ng 3 meters. So yung 3 meters po mga boss, hindi po sa akin galing yan. Yan po ay galing po sa ating mga engineers, sa ating po mga architect. So yan. So ibig sabihin po, meron po tayong total na 3 meters galing po sa top ng slab at top po ng flooring. Ngayon po, paano po natin makukuha yung bilang ng pong ating riser? Ito mga boss,
para makuha nyo yung bilang ng riser kung ilan, ipapasok nyo yung standards. So dapat alam po natin mga boss yung standards po, no. Yung standards po ng height po ng riser mga boss is 20 cm. Yan po yung standard na height ng ating pong riser. Ulitin ko po mga boss, ito pong 20 cm ay hindi po sa akin galing mga boss. Yan po ay galing po sa mga engineers, sa architects. So ako po ay sinusunod ko lamang po yung ating standard na height ng ating riser. So gagawin po natin para makuha po natin kung ilan po yung ating riser. So ganito po mga boss. Yan, kuha tayo ng calculator. Yung pong 3 meters, ito pong 3 meters, i-convert po natin siya sa centimeter. So bibilang po yan ng 300. So 300, ngayon po ipapasok po natin yung 20 sa standard na height po nung riser. I-divide po natin siya sa 20. Divided by 20 equals, so yan po mga boss, sa standard height po ng bahay na 3 meters ay makakakuha po tayo ng 15 na step, yung pong height ng riser po natin. So ngayon naman po nakuha na po natin yung ating bilang. Ang susunod naman po mga boss na gagawin po natin, ipapasok po natin yung atin pong natawag na oro, plata, mata. Yung pong oro, plata, mali pa spelling ko. Yan, plata at saka po yung mata. Yan, sa mga beginners po, kung yung pong oro, plata, mata, kung hindi nyo po nalalaman, ang ibig po sabihin yan, yung pong oro, yan po ay ginto o gold. Yung plata naman po mga boss ay silver o pilak, at yung pong mata ay tanso o yung pong bronze. So bali po yung step po natin mga boss dapat pinaka perfect po, syempre papatak sa oro, at pwede rin po sa plata, wag lang po mga boss sa mata. So ang gagawin po natin, bibilangin nyo po yung 15 step po natin, o dito na boss, kaya ako sinabing questionable sa akin yung height ng ating bahay na 3 meters, dahil pag pinasok po natin yung standard na height ng ating riser, sumasablay po mga boss. Pag binilang po natin, bilang po tayo ng 15 sa oro, plata, mata, 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 oro, plata, mata. So sa mata po siya pumapatak mga boss, dun siya sa bronze. So hindi po maganda para po sa atin yun, Ngayon po mga boss, paano po natin babaguhin? So dagdag po tayo ng isang step. Bali po yung ating pong 15 step ay gagawin po nating 16. So pag binilang nyo po uli, syempre galing po kayo sa mata, nagtapos po kayo sa mata, pag naging 16 na po yan mga boss, oro na po ang papatakan yan. So ngayon, ito na po. Ano pong next step na gagawin po natin? Kasi pag nagdagdag po tayo ng riser ng isang step mga boss, syempre yung 20 cm pong standard natin hindi na po masusunod, magbabago na po. Ano pong gagawin po natin? Kuha po ulit tayo ng calculator, ipasok po ulit natin po yung 300, i-divide na po natin ngayon siya sa 16. Yan, lalabas na po siya kung ilan. Yun po magiging total niya mga boss, 18.75. So yan, so ganun lang po mga boss, kabilis ang pagkuha po ng ating riser. At ito mga boss, yung po, kung hindi ayaw nyo pong gumamit po ng standard na 20 cm, kasi yung iba pong manggagawa po natin ng stairs, iba-iba po yung sukat po natin. So bali po ako sumusunod lang po muna ako sa standard sa 20 cm. Ngayon nababago lang po yung ating riser kapag po depende po sa hinihingi ng layout po ng ating hagdanan, kung meron po ba tayong pagbabago. So bali po yan ay maximum lang po dapat 20 cm po yung height. Huwag na po kayong tataas doon. Pwede po tayong bumaba, minimum of 15 cm, kahit po 15 cm pwede. Pero wag po kayong tataas sa 20, dahil po masakit na pong akyatan yung ating baitang kapag po mas mataas pa po sa 20 cm. So bali kaya yan po yung naging standard. Hanggang dyan lang po mga boss ang pwede. So bali yung ibang mga hagdanan boss, kaya po tumataas siguro yung riser. Halimbawa maliit po yung bahay,
wala na pong masyadong space para po sa hagdan. Ang ginagawa po nung iba, pinagkakasya na lang po yung ating step kung ilan po yung papasok. Ang importante lang po sa kanila maakyatan kahit po medyo mataas. So nangyayari po mga boss yan sa bahay, marami po nga nangyayaring ganyan. So ito naman po, syempre pag po may plano po tayo mga boss, tsaka medyo malaki po yung ginagawa nating bahay, na isasagawa po natin, na ilalagay po natin ng maayos yung ating step. So ngayon naman po, sunod po nating tatalakayin ito pong ating thread. So bali mga boss, yung thread naman po natin, standard naman po niya, yan 30 cm hanggang 25 cm. So yan po, hanggang 25 cm. Tsaka po mga boss, ako po may sasabihin lamang po sa inyo. Ito po ay importanteng bagay din po, no? Yung pong iba kasi, ang pananaw po nila, halimbawa, meron po tayong step, gumawa po ng step, meron pong malaki, may maliit, tapos po yung iba, sinasabi po, mababa. Pag po gustong pataasin, ang katuwiran po ng iba, tataas pa po yan, yun po ay mali. Mga boss, yun po kasi nga concrete stair po natin mga boss, kahit po kahoy, hindi po pwedeng magbago ang atin pong height ng ating riser. Yung thread po, pwede po yung humaba ng mga 2 inches o 5 cm. Pero po yung riser po natin, kung ano po mga boss yung structural po natin, from structural 3 meters yung pong height niyan, tapos 20 cm po yung ating riser. Pag na-finish po yan mga boss, 20 cm pa rin po, hindi po yan pwedeng tumaas. Dahil po, halimbawa ito, sample, nag-tiles po tayo dito, tumaas po tayo ng 2 inches o 5 cm. Yan, tumaas po tayo ng 5 cm mga boss dito, no, nag-tiles. Sa baba po mga boss, nag-tiles din po tayo, tumaas din po tayo ng 5 cm. So sa madaling sabi po mga boss, nagdagdag tayo doon, nagdagdag tayo dito, yung pong 3 meters hindi po nagbago, 3 meters pa rin po siya mga boss, ano. So yung pong mga riser po natin, wala pong pagbabago yan, 20 cm pa rin po yan, dahil po yung pag-layout nyo po nyan, kunyari po, eto 20 cm po yung ating pong starting point po ng ating hagdanan, 20 cm po yan. Ngayon po tumaas, nag-tiles, naging 25. So pag layout nyo po nyan mga boss, galing po dun sa finish, 20 cm pa rin po yan. Tapos po, layout po kayo, pababa, ganun pa rin po, hindi po siya magbabago, ano. Kaya po yung ibang nagsasabi na pwede pong baguhin yung ating riser, ay hindi po totoo po yun. Kung ano pong structural po ng ating hagdanan, kung yan po ay 3 meters, yung ating riser po ay 20 cm, pag na-finish po yan ay 20 cm pa rin po, ha. Yun po ay ngayon, kung ako po'y mali, sa tingin niyo po ako'y mali, ay gaya po ng sabi ko, mag-comment po kayo. Hindi naman po ako perfectong tao. Yun lamang po ay nasa experience po mga boss. Tapos ito mga boss, yung iba nagkakaroon ng problema sa mga boss. Ay mamaya, ito pala muna. Yan, ito pala muna mga boss. Unahin natin yung thread. Nandun na tayo sa thread, balikan natin. Yung thread natin ay 30 cm mga boss, ano, standard yan, standard. So yan, madali naman pong kunin yan mga boss. So sukatan nyo lang po yung ating lapad nya. Pag nag-layout po kayo mga boss galing sa slab, kung 20 cm po yung ating riser, from top of the slab, layout po kayo, baba po kayo 20 cm. Tapos pag sukat po kayo naman ng 30, tapos sukat po ulit kayo 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30 hanggang makarating po kayo sa baba. So ganun lamang po mga boss, kabilis ang pag-layout ng ating steps, ano po. So ngayon naman po, kung yung ibang yung thread naman po natin, nababago lang po yung size nya, yung sukat nya kapag po maliit po yung space. Nagkakatalo lang naman po kasi mga boss sa hagdanan, sa space, sa lugar po ng ating nile-layoutan. Kasi pag minsan po, iba po yung gumawa ng slab, iba po yung nagabang ng butas, tapos iba po yung gagawa ng step ng hagdan, nagkakaroon po ng problema. Gaya po ng ganito. At paano po ba yung tamang
pag-aabang po ng butas ng slab. Ano po? Ito, kunyari beam. Ito po, pader. Yan. Ngayon po, meron po tayong sabihin po natin limang step. 1, 2, 3, 4, 5. Ito pong 5 to, kada isang piraso po ng thread natin is 30. 30, 30, 30, 30. Ngayon po, plus po natin sila. 3, 6, 9, 12, 15, 150. Kunyari po, may landing po tayo. 1 meter. Lagay po natin kunyari sa 1 meter po yung ating lapad po nitong ating hagdan. 1 meter. So, magtototal po siya ng 250. So, bali po mga boss, pag nag-i-slab pa lang po kayo, ito importante. Bago po kayo mag-fix ng biga doon po sa tatamaan ng ating hagdanan, siguraduhin nyo po na eksakto po yung opening nyo, yung sukat. Yan. Dito po kasi mga boss nagkakatalo po minsan pag po yung iba nag-i-slab, hindi na po pinapansin yung layout ng hagdanan, wala po silang layout, basta lang po maglalagay ng abang ng opening, tapos pag layout po ng hagdanan, nagkakaroon po ng problema. So kailangan po muna, dapat pag nag-i-slab po tayo, importante yung opening po ng hagdanan natin, preparado po yan mga boss, nakasukat po ng maayos. Depende po yan sa magiging bibilangin nyo lang naman po. Bibilangin nyo po yan boss, yung sukat po ng thread. Huwag nyo na po intindihin yung riser, yung pong thread lang, yung lapad po. Yan, kaya po nang sabi ko, kung ito po 30, 150 plus 1 meter, kailangan nyo po ng 150 na opening, 250. Pero ako nagpa-plus po, ginagawa ko po yung mga 255 mga boss. Bakit po? May putal. Kasi ito pong wall na to, papalitadahan pa po yan. Ipipinish pa. Ito, halimbawa, itatiles pa po yan. So meron po tayong allowance sa magkabila na 2.5 cm. Tapos yung isa pang importante mga boss, bakit nauuntog yung ibang tao? Bakit yung ibang gumagawa ng hagdanan nauuntog dun sa mga biga? Yan, ito pa isa mga tatalakayin natin Gaya nga ng sabi ko, kapag po kayo ay nag-i-slab pa lang, meron na po dapat kayong layout ng hagdanan. So halimbawa, may biga po dyan, hagdanan. Pagdating po dito may biga, step, nauuntog po yung tao dito sa biga. Yan po, biga nauuntog. Ito po kasi minsan mali po yung pag-aabang ng biga po natin sa opening yung nagkakatalo. Dapat po ay bago po kayo, gaya ng sabi ko, ulitin ko po, bago magawa ng opening, i-check nyo rin po yung biga na maaari pong daanan ng tao. Yung kung may biga po kayo na dadaanan ng tao, i-check nyo po siya. Dapat po yung step o yung pong ibabaw po ng hagdanan po natin, o kaya po may landing po yan, ay nasa 2 meters po dapat ang height po nito, galing po doon sa hagdanan. Yan, nasa 2 meters po, minimum po ay 2 meters. Kasi pag bumaba pa po kayo dyan, in case of emergency, may tao pong umakyat dyan na mataas, mga 6 footer, mauuntog po doon sa ibabaw ng biga. So yan po yung pinaka-importanting bagay na kailangan po nating tandaan bago po tayo maggawa ng butas po ng ating slab na abang po sa hagdanan. Make sure lang po mga boss na yan po ay detalyado, preparado, at i-double check nyo po kung yung po bang hagdan na gagawin po natin hindi magkakaproblema. O kung halimbawa naman po yung may plano po tayo mga boss, kung wala naman po problema po yung plano, sundin po natin. Pero mas maganda po i-double check nyo po, kasi minsan po yung plano po natin mga boss minsan sumasablay. Nakaka-experience po ako ng mga ganyan na kahit po may plano, sumasablay po mga boss. Kailangan lang po natin ng double check. So ganun lang po mga boss balik po natin yung tinalakay natin kanina. Yung po standard po mga boss ng bahay, 3 meters. Hindi ko na po nilalagayan dyan mga boss. Ginagawa ko pong 320 o kaya po 340. Bali yung step ko po na sinusunod po palagi, pag po hindi 16, 17 na nakalagay po yan sa 20 cm. Sa standards lang po ako palagi lumalagay. Tapos naman po mga boss, ito yung kapal naman po ng buhos natin.
Yan. Ito pong, yung kapal po, yan po yung tinatawag natin na string. Ito po siya. Paano po ba yan nakukuha? Bali, ang standard na kapal po ng buhos natin ay 4 inches. O 10 cm po mga boss. Galing po yun dito. Sa ilalim po ng, ito pong kanto, yung riser natin. Yung salubungan po ng thread. Kung meron po yan doon po kayo magsukat. Diyan po kayo susukat ba, kukuha po kayo ng 10 cm. Tapos po galing po doon sa dulo, ito po, yan. Ganon din po, ito po kunyari, landing. Landing, tapos riser, yung pong salubungan doon po kayo kukuha 10 cm. Bago tsaka nyo po yan, babatakan ng, pitikan nyo po siya, yan. Kakaroon po ng guide. Pero ako po mga boss, ang ginagawa ko po sa ganyan, hindi ko po susunod yung 10 cm, ginagawa ko po siyang 5 inches. 5 inches po mga boss kasi meron pa po tayong forma. Minsan 3/4 po yung forma, nagiging 4 and 1/4 na lang po yan. Kung 1/2 naman po yung ating forma, 4 and 1/2. So wala na pong problema po yung putal nun. Basta po ang importante ay maayos po, pantay-pantay po yung ating step. Bali po mga boss, dapat ang step po palagi po natin is equal equal po dapat. Mula po dito sa baba o mula po dun sa taas, yung pinanggalingan po ng layout natin, pababa, dapat equal po lahat. Kung 20 cm po yung nasa ibabaw po natin, galing po dun sa top ng slab, pagdating po natin sa pinakababa, dapat 20 cm pa rin po. Hindi po pwedeng ito ay umpisahan po natin, kunyari 10 cm po, tapos po ito 20, 20, 20, 20, 20, 20. May putal, 10 cm, hindi po pwede yon. Dapat po ang hagdanan po palagi mga boss ay equal. Equal po lagi ang sukat po natin. Yun po ang tama pong pagle-layout po ng ating hagdanan. So yun lang po ang ituturo ko po muna sa inyo mga boss. Yun naman po pagdating sa landing, depende naman po yan sa gumagawa. Dapat po mga boss, tayo, marunong din po tayong gumamit ng landing. Malaki po ang naitutulong ng landing lalo po sa mga yung pong aalangan ng sitwasyon. Halimbawa, ganito po mga boss, kunyari, ito po, daan, kalsada. Tapos, yan, daan po yan, daan. Kasi naka-encounter po dati ako ng ganito. Ay dito po nailagay yung hagdanan. Yan, dyan po namin nilagay yung hagdanan. Yan. Ngayon, nag-layout po ako. Binigyan ko po ng, wala pong plano yan, binigyan ko po ng layout yung ating mga boss. Yung ating pong architect. So, importante po kasi sa landing, halimbawa, ito po ay pader. Ito po yung pader. Ngayon, konti lang po dapat ang papasok ditong step. Hindi po pwedeng marami dahil ang tendency po, mauuntog na po ang tao dun sa baba, hindi na po sila makakadaan. Yan. Kailangan po, konting step lang po ang papasok. Tapos, yung pong iba, landing na. So, yan po boss yung nagiging purpose ng landing. Sila po yung nagre-reach. Kung may mga long distance tayo na wall, na hindi kailangan na maraming step, landing na po ang nagbibigay ng solusyon dyan. So dapat po mga boss yan, na pag-aaralan po natin kung paano po yung paggamit ng landing. Yan. So may experience nyo naman po yan boss. Depende po kung kayo po palaging gumagawa ng hagdanan, may experience nyo po yan. So yung akin pong sineshare po sa inyong kaalaman mga boss ay true experience lamang po. Ulitin ko po, ako po hindi professional at hindi rin po ako isang veterano. So nag-share lang po ako kasi malimit po ako makabasa po ng mga problema about po sa hagdanan. So ito mga boss, ulitin po natin yung pinakamabilis na pagle-layout ng hagdanan. Una, basta kukunin nyo lang po palagi po yung top ng slab, tapos papunta po doon sa ground floor. Susukatin nyo po kung ilan po yung kalabasan niyan, tapos ipapasok nyo po yung ating pong 20 cm. Diyan po kayo unang mag-divide. Di-divide nyo lang po siya, height. Yan height divided by
20 cm po palagi. Tapos pag nakuha nyo na po kung ilan po yung bilang ng ating step, doon nyo po ipapasok po yung oro, plata, at mata. So dito lang po tayo sa dalawang to pwedeng pumatak. Pag po itong mata, X po yan, hindi po yan kasama no. So ngayon, kung halimbawa pumapatak po sa mata, lagi lang po kayong mag-a-additional ng isa o depende po sa hinihingi po ng ating layout. So ngayon, kung yung sukat naman po natin walang problema, pasok po dun sa ating standard ng sukat po ng ating riser. So tuloy-tuloy nyo lang po yung ating paggagawa. Hindi po kayo makakaroon ng problema. So layout nyo lang po palagi, layout po ng hagdanan, doon po lagi nag-uumpisa, ibabaw, una po sinusukat, riser, pababa, riser po palagi, riser pababa, tapos bago po yung thread, riser, riser, o gamit po yung ating level bar. At make sure po mga boss, yung pong level bar po na ginagamit po natin ay palagi pong accurate. Ako mga boss, ang ginagamit ko dyan na level bar, syempre yung Stanley. Yan, Stanley, hindi pa po ako pinahiya ng Stanley mga boss. So medyo may kamahalan siya, pero yung accuracy na binibigay niya ay almost perfect mga boss. Yan. So di bali kahit naman yung mumurahin, basta pinaka-importante lang kasi mga boss, accurate yung ating level bar. Kung wala naman po kayong level bar, mabilis lang po yan mga boss. Kunyari, wala kayong level bar, kailangan nyo pong mag-layout ng hagdanan. Ano po bang pinakamabisang paraan para po mag-layout ng hagdanan na hindi gumagamit ng level bar? Sukat po. Sukat, ito po ibabaw ng slab, lelevelan nyo, dalhin nyo po sa kabila. Yan level. So magiging level na po yan, ano. Sukat po kayo ng 20. Kung ilan po yung step nyo, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Doon naman po sa kabila, susukat din po kayo ng 20, 20, 20, 20, 20. At pitikan nyo lang po yan. Pag napitikan nyo po yan mga boss, lalabas po dyan yung unti-unting linya ng hagdanan. O yan, ganyan. Tapos, syempre ito, hindi na po kasama yan. Mula po doon, susukat po kayo ng 30. Pak, hulog. Kung wala po level bar, hulog. Hulugan nyo po kung nasan po siya tatapat. O doon. Tapos, sukat lang po uli kayo ng 30. Tapos hulog lang po uli yung ganun. So mapubuo nyo na po mga boss yung step. Level hose at saka po hulog lang po ang katapat ng ating level bar kung wala po kayo level bar. So yan mga boss ang ating discussion. Hanggang dito na lang po muna yung ating pagbibigay po ng konting impormasyon po sa atin. Sa mga nanonood po nito, mabuhay po kayong lahat, lalo na po sa mga construction worker na kagaya ko po. So kung meron po sa inyo na gusto pong magawa ng mga video na about po sa mga tutorial, sa mga kung ano po ituro nyo, mas maganda po boss para mas marami po tayong matulungan, para dagdag po kaalaman dun po sa ating mga nag-uumpisa pa lang po. So maraming salamat po muli. Kung gusto nyo pong bisitahin po yung aking YouTube channel, meron po tayong YouTube channel, July M. Search nyo lang po sa YouTube at maraming salamat po sa inyo lahat.